Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgarmo. What is up mga Bulgar? We are back for another episode kung saan meron na naman tayong kikilalaning panibagong bisita. Kilala siya sa kanyang real talk comment, pagiging prangka, at pagbibigay ng dental awareness sa social media. Mga kabulgar, let's all welcome Doc Mikey. Hi! Doc, welcome! Hi! Kilala ka namin. Like, ikaw dumada ka talaga sa FYP ko all the time. Pero sino ba si Doc Mikey outside of social media? Dalawa lang kami magkapatid. Lumaki ako sa Dasmariñas, Cavite. Pinalaki ako ng Visayan grandparent. Lola ko. Kasi yung ang nanay ko nasa abroad, OFW. Working sa Germany. So, siya yung nagpo-provide ng financial sa amin. Tapos, yung nag-aalaga sa amin is yung Bisaya na lola ko. Kaya maigpit. Pero doon din ang galing pagiging matapang mo. Kasi yung pagka mga Bisaya, di ba I daw? guess. Oo. Yeah, Pero matatapang Doc, yun eh. nga, since grandparents mo yung nagpalaki sa'yo, conservative kayo nung bata? Bawal ka lumabas ng gabi, strict ka sa school? Actually, nabutan ko pa yung load sa munggo. Sa totoo na experience mo siya. Kasi pasaway ka. Oo. At saka, importante talaga yung edukasyon sa grandparents ko nung time na yun. Kasi lagi nilang sinasabi na hindi kami nakatapos. Kaya kung kami hindi nakatapos, dapat kayo makatapos. Pero doon ano yung normal kapilyahan mo? Bakit ka napapalood sa munggo? Kailangan maaga matulog. Pasaway. Kasi kailangan maaga ka matulog para makapasok ka kinabukasan. Di ba ang klase dati, umaga. Oo, 6, full 7 day, nga di ba? eh. All Oo. day Full hanggang day. 3 o'clock. Ngayon alam ko half day na eh. So, dapat matulog na para makapasok sa eskwela. Pero paano mo i-describe yung sarili mo bago ka pumasok sa TikTok? Opinionated kasi ako eh. Pero bata ka pa lang yan, na opinion. No. Nung college na lang ako, na-realize ko na, ay, parang may boses pala ako. Nung bata ako, hindi ako ganito. Kasi nga, paglaki sa mga grandparents na sobrang higpit, syempre lahat hindi pwedeng gawin. Kailangan huwag kang loud, di ka babakla-bakla. Pero Doc, nung high school, wala ang, kasi normally pag high school, dyan yung barkada, o kaya extracurricular activities like sports, may volleyball, may Yeah. basketball. Varsity ako. Okay, no, Pero volleyball. I'm not that really active. Kasi nga, ako parang introvert. Kasi Totoo, Doc? Oo, yung lola ko kasi, 'di ba, Bisayan, tapos matipid. Tapos sa akin napupunta yung mga pinaglumaan. So yung mga dilaw na yung ganun. So hindi ako, dilaw na yung polo ko. So hindi ako, parang nahiya ako. Kaya hindi ka rin masyado lumalabas. Oo, parang nahihiya ako magbida-bida. Kaya nga siguro ganito rin ako ka-loud Ngayon. ngayon. Aha. Kasi dati talagang hindi ako hindi ako pwedeng magganto magsuot ng ganto. Ay, di pwede, kakadena ako ng lola ko. Pero fast forward, paano ka na, bakit dentistry? Oo, bakit nga dentistry? We are family of dentists. Ang tita ko ay since 1990 dentist na. Pero yun talaga gusto mo, dentistry? Hindi. Hindi. Ang gusto ko anything na nagtatrabaho sa opisina na tumatanggap ng pera. Napilitan ka lang na mag-dentistry dahil nga, yun yung... Oo, kasi nung high school ako, wala naman ako talaga akong parang, ito na ba yun? Mag-ano na ako ng college. Hindi ko talaga alam na yung kailangan pa pala mag-college tapos mag-aaral pa ulit. Akala ko hanggang high school lang. Tapos mag-a-apply na ako sa SM. Pero buti tuloy-tuloy mo, no? Yung pag-dentistry mo. Oo, pero matagal. Doc, sino muna nagsabi sa'yo, eto ka, kasi lahat tayo, family of dentists. Ang course ko talaga dapat is marketing. Okay. Ang mahal. Mahal ng tuition. Nung time na yun, 2000, ang tuition lang ng dentistry sa UE, 15 lang, one sem. Sa Lasal, 50. Nag-UE ka, kasi, tas doon yung may dentistry. Yes, Okay. dentistry. At saka dun graduate yung mga... Relatives mo. So, pagpasok mo, first day dentistry, Bagsak. Puro bagsak. Hindi ko kaya kasi taga-DASMA ako eh. Tapos, nag-ship ako ng edu. okay. So, education ako, 2 years, para makabalik sa dentistry. Stop ng 3 years. 2005, na-realize ko wala na nangyayari sa buhay ko. Balik na ako sa dentistry.
Pero during your time ng dentistry journey mo, uso na ba yung discrimination nun? Hindi ko naman naramdaman. Wala na feel, wala na feel. Wala. Hindi ako madidiscriminate kasi sa dentistry bawal ganito. Mahaba ang hair. So talagang short hair ka pa short talaga. hair. Ah. So, paboy talaga. Pero may mga nakikita ako na nadidiscriminate sa school namin kasi ano yan eh, like sa mga bawat universities meron tinatawag, kanila vice, alam ko may tawag din eh, sa UP Babaylan. Sa UE is Moda Kultura. So may mga nakikita ako na mga part ng LGBT na nadidiscriminate in terms of hindi pinapapasok ng guard. Kasi ang haba ng hair. Correct. At saka nakapang-girl na outfit. Yun lang yung nakita ko. Pero sa akin, hindi naman. So, Doc, finally graduate ka na, dentist ka na. Yes. Kamusta yung first year mo? May clinic As a ka na ba dentist. agad? Oo. Meron ka Nagtayo na agad ako ng clinic. Kasi parang naisip ko, pag nagtrabaho pa ako sa iba, pwede ka kasi mag-associate eh. Parang payayamanin ko yung pinagtatrabahuhan ko. Ba't di na lang ako? Since taga Dasmariñas ako at kilala naman ako kumukuha ng dentistry, so nagput up ako ng clinic, sarili ko agad. So na-open up mo before na medyo nahirapan ka during the board exam. Ayo. Can you tell us about it? Gumigimik ka ba noon? Kaya ano, Kasi puyat yung college, ka ba? tama. Oo. Bakit ka nahirapan? Walang gimmick kasi wala akong pera eh. Ang pera ko sapat lang ng Monday to Friday. Ang gimmick ko sa Cavite, sa Dasmariñas with my friends, mga geologs na friends. So nahihirapan talaga ako mag-aral kasi nga during that time palainom ako eh. So Friday, inuman na, puyat. Sunday, inuman na, puyat. Monday, tulog ka. Tuesday, pabalik ang ang tama kong pag-aaral, Wednesday na. Tapos 2 araw, cycle ka ulit ng Friday. Oo, kaya ang tagal ko sa dentistry. Ano yung mga first experiences mo nung finally, ito nang tagal kong pinagtrabahuhan tong profession na to, finally meron na akong clinic. Na-realize ko, pag nag-put up ka ng business, kasi dental clinic is also a business eh, the people that are close to you, even your family, will not support you. Hindi ka susuporta ng mga taong kilala mo. Ang mas susuporta pa sa'yo is yung mga taong hindi nakakakilala sa'yo. But it's not, hindi ako na-offend sa ganun. Ganun pala. Kasi akala ko ang dami kong clinic eh. Nagtayo ako ng isang clinic dito sa lugar na to kasi ang dami kong tropa. Hindi naman sila pumunta. So, ganun pala. In any business. Yeah. Correct. At saka kung sino pa nga yung mga close, yung pa yung mga nambuburaot. Eh, diba? Hingi ng discount. Diba? Oo, palibre naman. Libre naman. Uy, dentista ka na. Libre mo naman akong... Ha? Nakita ko na si Doc 2 years ago pa lang. So, paano ka nagsimula gumawa ng Yeah. content? Una, wala akong goal. Ang platform ko na una is TikTok. Unang viral kong... may sagot kasi dun sa TikTok yung reply with the video. Ang tanong sa akin, Doc, anong gagawin ko pag yung ngipin ko super siraan? Ang sagot ko, if you have a budget, super RCT. If wala, super bunot na lang. Viral siya. Nag-viral. Tapos Pero yun, in-expect gumawa-gawa mo ba na na ako. mag-viral ka sa TikTok? Hindi ko ina-expect. And nung sumisikat na, ginawa ko siyang engagement sa clinic. Yeah. Pag marami kang views, maraming alam na dentista ka, pupuntahan ka. Correct. And nag-work siya. Yes! So, aside from you giving dental advice online, nakilala ka kasi na sobrang prank at saka tapang mo sa Yes. social media. Paano naman nagsimula yun? Alam mo kasi, minsan, iniisip ko naman yung sasabihin ko. Na-realize ko, pag nagsasabi ka ng totoo, minsan masakit. Lalo na doon sa mga tinatamaan. Kaya, wala naman ako sinabing totoo lang naman and I can justify it, no? So, truth hurts. Pero Doc, may pressure ba sa'yo na maging strong lagi yung image mo? Pagka Kasi doon ka na nakilala eh. Doon ako nakilala eh. Wala naman pressure sa akin. And minsan, I say sorry. Nag-apologize ako pag alam kong mali naman. Pero paano ka nag-shift from a very opinionated woman to a dentist? Minsan, pag current events, so minsan sumasawsaw ako. Tapos, pag pag hindi na boom yung topic, balik na ako sa ngipin. Minsan pumapatol ako. Or may mga skits ako, comedy skits. Kasi I really need engagement. Kasi 6 clinic ko eh. Pag hindi ako nag-engagement, I need to pay Meta 40,000 a month Oh, laki pala. ma-promote yung Correct, Yeah. yes. business, di ba? Paano mo iniikot, Doc, yung 6 na yun? Meron akong HR,
Tapos meron akong taga-ikot and I have retainers para sa mga legal na reklamo. Pero pag sabihin like, yung mga kliyente mo, paano pag kami mga ano talaga, kailangan ikaw ang gagawa? Actually, kaya yung dumami, kasi sa una, kilala na ako, tapos tatayo ako ng clinic, mga 1 month lang ako doon, I will hire associate dentist, tapos sila na bahala. Pero I'm sure may mga nagre-request Oo, na na ikaw dapat. Oo. Paano pagka ganon? Kasi I'm into aesthetics eh. Sinasabi ko naman yung totoo. So, kung veneers yan, in crown, sige. Game. Oo, Ikaw. ako na mag-a-assist sa'yo. Oo, pero kung ano, sorry ma'am, Bunot-bunot hindi ko lang, talaga. linis. Oo. Yeah. Sorry ma'am, kung kung mga minor procedure, hindi talaga ako. Napansin ko, in business, kung sino pa yung mga walang pera, sila pa yung mas Mareklamo. Seriously. Yung mga may budget, chill lang. Kung sino pa yung mga walang budget, sila pa yung reklamador in any business. How important do you think is yung representation mo as member of LGBT na alam nila na merong Doc Mikey na nag-exist? I can serve as an inspiration to them. Na, kasi lagi, ang notion talaga pag mga Becky dati, lalo na noong 90s, wala kang ibang pupuntahan, umawa ka na lang ng suklay at gunting. No, di naman Pero talaga yun na nga, ganun. Doc, for being part of the LGBTQ community, do you feel like you have to prove yourself more? Ngayon, parang hindi na. Why would I need to prove? Basta, lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, yung journey ko. And, mas proud ako sa mga pagkakamali ko. Actually, yun ang pangapatira nila sa akin, yung third take akong board exam. Ako nga nagkwento nun eh. Ba't yung ginagawang sa akin, against sa akin? Di ko naman yung tinago eh. Pwede ko naman sabihin nung lumabas ako sa social media na first take ako eh. Tapos you will use that against me. Pero Doc, nagbabasa pa rin ng hate comments. Yeah. Di mo maiwasan eh. Pero hindi ko na, yung mga hate comments, pag lumipas ng 1 linggo, 2 linggo, hindi ko na pala galit. Di ba? Pag ngayon mo lang nabasa, pag bago lang, sinabihan ako ng ganito. Tapos pag lumipas na yung yung parang sugat, Correct. pag sa una, masakit. Pag lumipas na, lumalamlam, wala ka nang galit. Pero kailan ka huling pumatol? Kanina. Hindi naman ako pumapatol basta-basta ng mga, yung mga taong I choose my own battle. Pero kung lalaitin mo naman ako, tapos yung itsura mo, is hindi rin naman kaano-ano, I won't mind if Ann Curtis will tell it, pangit mo. And I doubt kung sasabihin naman ni Ann Curtis yun, no? Yun ba? Yung parang, yung kung i-scrutinize mo ako, yung medyo may sinabi ka naman sa buhay, pero pag wala, ay magkapahiyaan na lang tayo. Ano yung tingin mo sa masabi mo na, uy, proud ako? That I'm a father of 2. I have son and daughter. Yun lang. How old are they? Isang 5, isang 1-year-old. Ano yung kinaiba ng buhay mo na finally meron ang dalawang inaalagaan? May mga naman ako, yaya, tapos andyan naman ang mother ko. And bakit kasi gusto ko rin kasi magkaroon ng pamilya and hindi ko talaga inexpecto na mangyayari. Kasi 'di ba, I'm trans. Actually nung bata kami, yung mga friends ko, mga Becky, sinabi namin sa isa't isa na pagtanda natin, alagaan na lang natin yung isa't isa para kasi wala naman tayo magiging asawa. Pero 'di ba, yung ni Lord, pag binigay sa iyo, hindi mo talaga masasabi. And I'm very thankful na may mga pamilya ako na sumusuporta sa akin. Ang saya kasi, kahit pag may anak, very fulfilling. Yes. Gusto ko rin maging nanay. Anong gusto mo ma-realize naman ng mga tao regarding LGBTQ na hindi pa nila naiintindihan? One thing is, when it comes to business sa mga LGBT, kasi minsan nakikita ako na, ay si Doc Mikey lumalabas sa ganitong mga platform, akala nila mayaman. Dapat ma-realize nila na, yes, pag yung mayaman ka, tumalaki ang kita mo, lumalaki rin ang gastos. Yun ang gusto kong maisip ng mga sangkabaklaan. Kaya hindi pwede na konting kita, sige gastos. Kumita ka, mag-ipon ka. Mag-ipon. Para, lalo na sa atin sa ating mga sangkabaklaan importante sa atin na talagang may pera. So, mag-ipon talaga habang bata pa. Yun ang mga nakakalimutan ng iba na, ay, nadagdagan lang ako ng racket na ganito, kumita na ako. One day millionaire? Kubus ka agad. Sige sa gastos. Kaya,
Ano yung mga gastusin yung mga yan? Online shopping. Dami mong parcel. Pero Doc, ano yung recent gastos or purchase mo na pinagsisihan mo? Wala. Wala. Pinag-iisipan mo talaga? Oo, at saka ngayon even yung natutuwa ako as a content creator kasi ngayon daming makapalibre. So wala ako masyadong gastos. Lahat naman ng mga nabili ko is kailangan talaga namin. Any advice sa mga kabataan na natatakot maging totoo sa sarili nila? You have your own identity. Lahat tayo eh. Hindi pwedeng manggagaya ka ng ibang tao para sumikat. I'd like to be Doc Mikey. Prayer reveal para sumikat din ako. No. Sisikat ka pag naging totoo ka sa sarili mo. Kasi ikaw yan eh. Parang ano yan, parang ngipin. Walang sino mang tao dito sa mundong ibabaw na may 2 case ng ngipin. And even thumb mark. So you have to be you. Kailangan ikaw yan. So kung sisikat ka, pasalamatan mo sarili mo kasi naging totoo ka sa sarili mo. Doc, gaano kalayo ka na from the old you na nagpapalaki sa'yo yung lola at lola mo from ngayon? When it comes to being humble, hindi naman kasi ako talaga, kasi nga since napalaki ako ng magulang ko na huwag mayabang, ako pa din yon. Yun lang yung nagstay sa akin. Pero when it comes to career, sa studies, buhay ko noon, hirap namin talaga, layo na talaga. Pero ako pa din to. Doc, how do you want people to remember you? I'd like people to remember me as a person with humility, God-fearing, and even if LGBT ka, part ka ng LGBT, hindi hadlang to para makamit mo yung success sa buhay. Doc, message mo sa mga supporters mo. Hello sa mga supporters ko, message ko lang sa inyo ay habang bata, magpundar para sa sarili, no? Wag masyadong magastos, guys. Pag nagpundar ka at naging successful ka, even an inch, umangat-angat ka sa buhay, always kailangan yung feet nasa ground. Kailangan laging humble lang. Kasi hindi mo alam na pag naging mataas ka, tapos kutsayin mo yung ibang tao, bilog ang mundo. Doc, message mo sa mga bashers mo. Actually, ngayon na-realize ko na ang mga bashers hindi dapat pansinin kasi pag binigyan mo lang sila ng attention, hindi ka naman din magugustuhan eh. Bashers are haters. Hate ka talaga nila. Kahit ayusin ko pananalita ko, ayusin ko mukha ko, ayaw talaga nila sa akin. Hate nga nila ako sa umpisa. At saka, nandiyan talaga ang bashers eh. Even Bea Alonso, Meron. may mga bashers talaga eh. So, okay lang. So, sa mga bashers ko, ang message ko sa inyo, you will die along with your parents. Kasama magulang nyo. Bakit? Kasi yung mga parents nyo, hindi naman kayo tinuruan ng pagmamahal eh. Ang laman ng puso nyo, inggit, puot, galit. So, stay na lang kayo sa pambabash at mamatay na lang kayo ng hindi kilala. Doc, last question. Palagi tinatanong namin sa lahat ng guests namin, kung meron kang gustong ibulgar, ano yun? I'm pregnant. Ilang months, Doc? Wala eh. My life is an open book. Parang wala na akong itatago. Even sa mga gising ko, hi, this is Doc Mikey. So, ibubulgar ko pa ba? Maya sabihin ko sa iyo. Sige, bubulang nga. Doc, thank you so much. Bitin Thank yung you. oras. Thank But you, we had thank you. fun. We'll see you again next time. Thank you. Tapos Thank na? you. Tapos na? I'm shining on all because of... Pumito si Doc.